Kung magsalita ka, akala mo, kotse mo yan eh. Jerry, tama na. Hindi naman yata masyadong malaki bangga eh. Hindi, kalalabas nga lang ng talyer yan eh. Jerry? Antoinette? Rochelle! Si Toinette, oh! Toinette nga! Kailan ka pa dumating? Ngayon lang, galing ako sa airport eh. Akala namin hindi ko nababalik sa Pilipinas eh. Kumusta na kayo? Eto, parehas pa rin ang dati. Si Jerry ang hipawis pa rin. Si Rochelle naman, amoy isda pa rin. Eh, ikaw? Amoy stateside ka na. Tama na. Ayoko na. Pagod na ako. Ang lahat ng yan! Naabot ang tanaw mo! Hoy! Pati na ang langit! Ay ano? Handog kong lahat sa'yo. Ang yabang mo? Bakit? Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang ipamigay ang langit at lupa? Diyos ka ba? Ikaw, kahit kailan killjoy ka. Nangangarap lang ang tao, ah. Pinapangarap lang yung kayang abutin. Basta't abot tanaw, abot kamay. Dati-rati tinitignan lang natin ang buwan. Ngayon nakarating na tayo ron. Oh, nakarating ka na ba ron? Jerry? Hoy, Tignan mo, nakakahugis ng isa sa mga pangarap ko. asan? Halika. Ayun, oh. Di ba hugis kotse yung ulap na yan? Kotse bang tingin mo? Parang mas mukhang crib ng baby eh. Crib ng baby? Yung bang pangarap mo? Rochelle, mura lang ang crib. At madaling gawin ng baby. Ang wag eh. Rochelle! Saan ka pupunta? Rochelle! Hindi pa lumulubog ang araw! Yan ang nag-iisang anak ng amo ko milyonaryo. Sila ang may-ari ng Ivory Meat Company. Alam mo naman tayo, pare, hindi tayo naninilbihan sa kung sino-sino lamang. Chedeng lang naman ang kaya ko drive. O pare, sige. Ito lang. Alam naman ng mama mo na darating ka ngayon. Pero ewan ko ba, bigla na lang sumunod sa Cebu sa papa mo. Alam mo, simula na mag-aral ka sa States, wala nang ginawa ang mama mo kundi ang... Tama na ho. Kanina pa nakukulili ang tenga ko eh. Ah, Ikaw rin. 1 kilometro pang lalakarin mo. Baka pulikatin yung magagandang binti mo. pare, tingnan mo ang ginawa mo sa kotse ko. Pare, mas malaki tama ng tricycle ko eh. Pare, kahit 10 tricycle mo, hindi kaya pambayad sa sira ng kotse ko. Kung magsalita ka, akala mo, kotse mo yan eh. Jerry, tama na. Hindi naman yata masyadong malaki bangga eh. Hindi, kalalabas nga lang ng talyer yan eh. Jerry? Antoinette? Rochelle! Si Toinette, oh! Toinette nga! Kailan ka pa dumating? Ngayon lang, galing ako sa airport eh. Akala namin hindi ko nababalik sa Pilipinas eh. Kumusta na kayo? Eto, parehas pa rin ang dati. Si Jerry ang hipawis pa rin. Si Rochelle naman, amoy isda pa rin. Eh, ikaw? Amoy stateside ka na. Paano ka makakatagpo ng manliligaw na alta sosyedad kung kayo lang pala ni Jerry ang inimbita? Eh kahit naman may ibang binatang pupunta, kaya Toinette naman sila maakit, hindi naman sa akin. Alin? Kung kay Toinette na mataba
at puno ng tagyawat yung pagmumuka, mas maganda ka di hamak, anak. Aba, inay, magugulat kayo kay Tonet. Ang sexy niya ngayon at ang kinis-kinis pa ho ng kutis. Ikaw naman, Pinang. Kung ano-ano ang pinapasok mo sa utak ng bata, ang pag-ibig, hindi tumitingin yan sa estado ng tao. Telo, hindi pag-ibig ang pinag-uusapan natin, kundi seguridad. Oh, ayan na, sundo mo. Sige ho. Tay, alis na ako. Oh, sige. Nay, Hoy, seguridad na lang pinag-uusapan natin. Hindi mo matatagpuan yan dyan sa karag-karag na tricycle. alis na ho ako. Hmm? Tay, Hoy! Huwag masyadong magpagabi. Gandang gabi po. Inisulto mo na naman si Jerry. Kaibigan lang naman yan ng anak mo eh. Mabuti na rin yon hanggat maaga, alam ni Rosel kung sinong gusto't ayaw ko para sa kanya. Bala ko sana magtrabaho sa States after graduation. Kaya lang, napag-isip-isip ko na imbis na iba pang lahi at iba pang kumpanya ang makinabang sa aking mga talents, bakit hindi pa dito? Kailangan din naman ako ng papa. At isa pa, namimiss ko na ang Pilipinas At ang mga Pinoy? at ang mga Pinoy. eh bakit? Marami rin naman Pinoy sa States, ah. Namimiss din kita, Rochelle. Kaya pala tuwing Christmas mo lang ako sinusulatan. Christmas at Valentine's Day. Buti ka pa sinusulatan. Eh ako hanggang Valentine card na lang. Busy kasi ako sa pag-aaral ko. May nalagaan akong scholarship, remember? But now that I'm back, I promise you, I'll make it up to both of you. Akin to. Akin to, minat to! Ano ba kayo, nag-aagawan yan? Dami-dami niyan. Dahing bag nga. O, ayan. Tigi-tigi sa kayo, ha? Punuin niyo na ano ba magustuhan niyo. Kahit ano? Pati mga perfume? Oo, pero hanggang sa mapuno lang yung bag niyo, ha? Jerry, ihinto mo muna. Bakit? Maaga pa naman, eh. Mukhang may problema ka. Ano na naman ang kasalanan ko? Una, ang lagkit-lagkit ang tingin mo kay Tonet. Ay naninibago lang ako sa itsura niya ngayon. Eh ikaw man pala yung tingin mo sa kanya eh. Pangalawa, ang tagal-tagal mo magpaalam sa kanya. Eh pinag-usapan lang namin ang picnic natin sa linggo. At pangatlo, pinapadalang ka pala niya ng Valentine card. Ayun. Yung palang binabad trip mo. Eh, ano naman ang masama kung padala ako ng friendly card dito net tuwing Valentine? Tuwing Valentine? Sa makatwid, nakakawalong Valentine card ka na. Pero kahit na isa, wala ka pang pinakikita sa akin. Una, nawala sa isip ko. Nang 8 beses. Pangalawa, hindi ko naman sinasagot ang mga card niya eh. Hindi dahilan yon. Pangatlo, eh bakit ka nagsiselos eh nakakatanggap ka rin ng card? Lahat ng natatanggap ko mula sa kanya, pinababasa ko sa'yo. Halika, dumaan tayo sa amin at pababasa ko sa iyo lahat ng natanggap kong card sa loob ng nakaraang 8 taon. Kasama na dyan ang mga Valentine card dito net. Telegrama ng tatay ko, resibo ng gasolina, may isang love letter mula sa kaklase kong bakla, mga disconnection notice mula sa Baralco, at mga transcript of records. Galing mo magpalusot. Umuwi na nga tayo. Rochelle, maaga pa yun, di ba? Kanina yon. Ngayon, hindi na. Rochelle, malaki ang agwat namin ito, Net. Kumbaga sa prutas, mansana siya at saging lang ako. Gustuhin ko man, hindi ako papatulan nito, Net. At isa pa, ikaw ang mahal ko, hindi siya. Ako nga dapat magtampo eh. 3 taon na tayo magsyota. Hindi ko natitiyak kung talaga mahal mo nga ako. Alam mo namang mahal kita eh. Patunayan mo.
Ayan ka na naman, Jerry, ah. Patunayan mo, Rochelle. Kahit minsan lang patunayan mo. Natatakot ako eh. Patunayan mo ngayon.